saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Char. Bukol ako kung ganon. Yeah, what is up mga fanatics? Sana masarap ulam nyo. Magandang buhay sa lahat. Ngayong araw pupunta tayo sa Pasay. Hindi ko alam kung Pasay ba yun o Ermita o basta UN Avenue NBI Renewal Center. Kasi inutusan ako ng aking pinsan. Wait lang. Inutusan ako ng pinsan ko. Hindi pala utos, nakisuyo. Nakisuyo yung pinsan ko na i-process yung renewal ng NBI nilang mag-asawa kasi nasa Saudi sila. And ayun, hindi ko na i-chika yung buhay nila kasi too much information na yun. Bale ayun, papunta tayo doon. Nutusan ako and nakakasipag kasi may 1.5 na joke. So syempre diba, kaysa yung iba pa yung utusan niya, iba pa yung mag-process, tayo na lang. Tsaka para malaman ko din kung paano yung proseso ng pagkuha nun. So gamit natin to ngayon, yung Insta360 natin for the first time and forever. Sana hindi siya mahulog, sana hindi matalsikan ng bato kasi walang lens guard yan mga idolo. Kasi sabi nila pag may lens guard nga daw pumapangit yung quality. Ko alam if that's true, pero based sa mga nakita ko naman sa YouTube, yun nga, may problema sa stitch line. Anyways, okay lang naman kasi yan naman trabaho niya action cam pa din naman siya at the end of the day. Nandun pa din naman siya sa putik pagag. Nandun pa din naman siya sa listahan ng mga action camera. Kanina sa Maya pa nagbukas ako ng camera. Binuksan ko yung Insta360 kasi may natanggap tayong info. Tanggap tayong info na magkakaroon daw ng Oplansita, mass Oplansita sa mga motoristang dadaan sa Maya pa exit. Pero may nakita ako tent ng pulis. Nakaupo sila doon. Baka hindi pa nagsisimula. Buti na lang daw wala namang sitahin sa atin, maliban siguro dito sa bar and mirror ko. Ewan ko, kasi magulo pa talagang usapin yan guys. Pero kumpiyansa naman akong hindi ako sisitahin dyan kasi ewan. Kumpiyansa pero ewan. Basta ang labo-labo ng Pilipinas, no? Hindi mo malaman. May ahensyang pwede yung ganito, pero sa kabilang ahensya bawal yung ganyan. Kala mo magkaibang bansa. Ang gulo-gulo, hindi sila magkasundo. Kaya minsan parang gusto ko na lang din magkaroon ng hari yung Pinas yung isa lang yung susundin mo. Hindi ka na susunod sa mayor, hindi ka na susunod sa ganito, sa gobernador. Isang hari na lang, tsaka prime minister, pag-utusan mo yan. Anyways, medyo okay naman yung flow ng traffic. Okay, hindi siya ganun ka traffic, hindi rin naman ganun ka free flowing. May pahinto-hinto din since marami na rin namang tao. And today is Monday, Lunes na Lunes. Kaya ang sabi dito may 1 hour and 50 minutes pa daw ako para bumiyahe. Nandito ako ngayon sa Santa Rosa and Caltex. Layo, no? 1 hour and 50 minutes. Grabe. Ibig sabihin matraffic na yung bandang Magmumuntinlupa ba ako? Hindi ko alam. Oo, magmumuntinlupa ako kasi is-service road ang tinuturo sa akin. Sa Muntinlupa kasi ang hassle talaga guys. Sobrang daming tawag dito, kanto. Hindi ko alam kung bakit. Anyways, mag-drive muna ako mga Benatics. Balikan ko kayo. Dito na ako ngayon sa San Pedro. And kanina doon sa Binyan, sa intersection ng Olivares, lahat ng e-bike hinaharang. Pero dito sa San Pedro, hindi pa siguro. Pero in fairness, diba, pati MMDA ngayong Lunes na rin ipapatupad yung paghuli sa mga e-bike. Nakakatuwa na nakakalungkot kasi sa isang pag-unlad o isang progreso ng
bayan, o kahit sa kahit sa ang aspeto sa isang pag-unlad o progreso ng isang bagay, meron talagang papaboran at meron ding hindi papaboran. Nauunawaan ko yung rason ng iba na mga naka e-bike na siyempre yun nga lang naman yung kaya nilang bilhin, and tinake advantage nila yung perks ng pagkakaroon ng e-bike noon na hindi mo na kailangan ng lisensya, hindi mo kailangan ng rehistro para magamit to. Pero kasi lahat ng bagay na hindi nare-regulate, diba, hindi mabuti, and nagdulot ito ng hindi magandang resulta, which is mga fatal accident, severe traffic na medyo masakit sa ulo para sa amin tulad ng mga motorista. Kaya ayun, halo nakakatuwa na nakakalungkot sa part nila. Pero sino bang hindi matutuwa na hindi ka napipigilan or hindi bumabagal ang flow ng traffic dahil sa isang mabagal na sasakyan sa National Highway. Sa National Highway lang naman yon, mga Benatics. Sa mga subdivision naman magagamit nyo pa din yan at wala namang problema yan, mauunawaan at maiintindihan yan. Dapat nga yung mga truck naman ang ipagbawal sa mga maliliit na kalsada, at yung mga e-bike naman yung bigyan ng trabaho, diba? Para pantayan lang. So ayun, hindi ko na rin siguro mabablog yung buong biyahe ko or gawa ko na second episode, pero itong unang episode ko tatapusin ko na dito, mga Venatics, para hindi naman kayo nauumay sa panonood. Maraming salamat. Once again, this is Ben signing off. Wait lang, mali. Maraming salamat. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben signing off. Peace.